sa pananatili ko rito sa Basang Hong Kong, nawa ay kung ano man ang kanyang kalooban ay nawa ay mangyari ang kanyang kalooban sa aking buhay. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai, sa iyong kabutihan. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Malakas mo ng papuri para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Ang susunod po ang ating kapatid po, si Sir Irolyn Fran po. Amen. Praise God. Good morning po sa ating lahat. God is good and all the time. Amen. Nais ko lang ibigay ang malakas na mataas na papuri sa ating Diyos na buhay dahil bumisita lang naman po ako sa ospital ng 7 days. Praise God. At ayun po, na-admit po ako ng Tuesday, then naoperahan po ako ng Wednesday morning, and then night po, dinalaw po ako ni Father J. Sino ba naman ako para dalawin ng isang pare? Amen? At ipanalangin. Maraming salamat po, Father J. At sa powerful na prayer po. At ganun din po dumalaw din po ang mga pastoral. At ganun din po si Ate Jane Stewart. Napakasarap po dahil kung may bumibisita sa iyo sa ospital, amen po. At ganun din po, nag-rush din po si Sister Winky, although na madi-discharge na ako, may lakad din po siya that day, pero nag-rush out na siya na ay bumisita din sa akin. At ganun din po sa mga ESGM from Mondays to Sunday. Maraming salamat po sa mga panalangin. At ganun din po sa Friday group, sa aming group chat. Ganun din po si Nanay Delia sa intercession niya sa aking, sa lahat po, hindi ko man kayo maisa-isa. Pero alam naman po ng Panginoon kung paano na ako pinalangin at makarecovered po at nandito na naman po muli ako para mag-serve kay Lord. Kaya maraming salamat po sa iyong kagandahang loob, O Lord Jesus. To God be the glory. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay nga po sa Diyos lang po matatagpuan ng kagalingan po. Amen. Amen, mga kapatid. Mga kapatid, nangyayaan ko po kayong tumayo na po. Ayan. Ihanda mo ating sarili sa pakikinig po ng mabuting balita. At ang gagamitin po ang ating, sige po mga kapatid, tumayo na po tayong lahat. Amen. Praise God. Handa po natin ating sarili sa pakikinig po ng mabuting balita. At ang gagamitin po ang ating kapatid, Brother Rod Banyares. Panguna po ng panalangin po, pambungad panalangin po ni Sister Nena Togano. At samahan po tayo ng ating worship team, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Amen. Praise God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, marami pong salamat sa araw na ito sapagkat kayo po ang tumawag sa amin kung kaya kami naririto. Kaya po, Ama, pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa araw na ito at kami inyong muling pinagtipon-tipon upang kami ay iyong hatiran ng iyong banal na mensahe. Kami po ay humihingi ng kalinisan sa aming mga puso at isip at kaluluwa upang kami po ay amin maunawaan ang lahat mong mga mensahe sa aming buhay sa araw na ito, lalong-lalo na po sa oras na ito, Lord. Kami po ay linisin mo ng inyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan upang ang lahat sa amin na daladalang mga karumihan sa isip at sa aming mga puso ay maging malinis at amin pong tanggapin ang inyong banal na espiritu at upang malayang makakilos sa amin at amin pong maunawaan ang banal mong mensahe mula sa amin mga tumatago sa aming mga puso. Father God in heaven, marami pong salamat. Amin na pong inaangkin ang kalinisan at ganoon din po ang kapatawaran sa aming mga pagkakamali. Kung kaya po, amin pong tinataas sa inyo ang maghahayag ng inyong banal na salita, si Brother Rod Banyares. Patuloy mo po siyang itago sa inyong banal na likuran upang ang lahat ng mumutawi sa kanyang mga labi ay pawang katotohanan lamang.
at ayon sa inyong kalooban. Ang lahat po ng aming mga prayer request ay amin rin po itinataas sa inyo, nakasulat at hindi nakasulat, na mula sa aming mga puso. Kami po nananalig at nanampalataya na iyo pong tutugunin ang lahat ng ito. At amin rin pong pinagkakaloob sa inyo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na iyo pong aabutin kung saan man sila naroroon. Amin po, Amang, tinataburin ang gawa ng masamang espiritu. At kaya po, Ama, nananalig po kami na nampalataya na ang lahat rin pong naglilingkod sa inyo, lahat ng naririto ay iyo pong tatugunin ang lahat ng mga prayer request nila. At amin na rin po kiniklaim ang 100% katagumpayan ng inyong gawain. Sa tulong ng amin mga music ministry, ang kaluluwa ng inyong gawain. Kami po iyong patuloy samahan sa lahat hanggang matapos ang inyong gawain. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Isang daw po malakas ang puri para kay Awal Shaddai. Amen. Amen. Mga kapatid niya, ako po kayo ang taas natin mga kamay. Hallelujah. At sa mga oras pong ito, yan po ang banal na Espiritu po na manguna po sa ating pagpupuri. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O Lord, prepare me, O God. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you, O God. Sanctuary for you. Sanctuary. Sanctuary for you. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. Hallelujah. Sige po. Ang mga kami na yan, palakpak po sa Diyos. Hallelujah. Amen. 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 Bayan ng Diyos, sumigaw. Sumigaw. Saganak. Yes. Saganak. Yes. Amen. Sabi nga po sa kanyang salita po sa Awit 95 verse 1 to 2, tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ng batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Amen? Amen. Anda na po ba kayo magpuri sa Diyos? Sige po, harapin niyo yung mga katabi sa mga kapatid. Kapatid, Itodong mo na itulong mo na ang pagpupuri ang pagpupuri sa ating Diyos. sa Amen. ating Diyos. Amen. Lahat po tayo sumayo sa Panginoon. Amen. Amen. Andito na pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos ng sabay-sabay.
Praise God. Amen. Mga kapatid, patuloy tayo sumamba sa ating Diyos. Sabi nga po sa Hebreo 4:16, kaya huwag na tayo mag-atubuling lumapis sa trono na mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen? Amen. Mga kapatid, nangyayang po kayo ng taas ng mga kamay. Hallelujah. Patuloy tayo lumapit at dumulog po tayo sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. We worship you, O God. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagkapapakumbaba pa kayo, Panginoon, na linis mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Upang maging karapat-dapat po kami sa iyong trono, O Diyos. Panginoon, patuloy ka maghari sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, ngayon at kailanman, Panginoon. Sa iyo po namin alay, Panginoon, ang aming mga awitin, O Diyos. Nawa, Panginoon, makarating po sa iyong luklukan, Panginoon, ang aming inahandang awitin para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. We bless your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaliikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaliikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, na ikaw ay mamasdan. Makaliikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
seem to draw them to the outcast on her knees. You are the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you are El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Till the people could not see what Messiah ought to be. So your words contained the plan. They just could not understand. Your most awesome work was done through the penalty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos, at patuloy ka naming pinararangalan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal naming Diyos na nasa langit, patuloy naming dalangin na sa lugar na ito, lagi mo kaming samahan. Pagpalain mo, dakilang Diyos, lagi ang iyong gawain na ito. Sundan mo lagi ito ng himala, upang sa gawain na ito ay maranasan ng bawat isa ang iyong kapayapaan. Pagpalain mo lagi, dakilang Ama, ang aking makapatid na walang sawa na pumaparito upang ikaw ay kanilang sambahin at purihin. Tulungan mo lagi ang bawat isa na patuloy kaming makaganap sa aming mga tungkulin. Tungkulin sa iyo, tungkulin sa aming pamilya, tungkulin sa aming kapwa, at tungkulin namin sa gawain na ito. Tunay nga, dakilang Diyos, na marami kaming tungkulin, subalit kung kami ay sasamahan mo, hindi kami magkukulang sa pagganap ng mga tungkuling ito. Kaya Ama, ang samot dalangin ko po na bigyan mo kami lagi ng kalakasan at katatagan. Lagi mong pagtagumpayin ang bawat isa. Sa kanilang pagtatrabaho sa bansang ito, samahan mo lagi sila.
Huwag mo silang pababayaan at dalangin ko, Ama, na punuan lagi ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Umaasa kami at nagtitiwala ng sino mang nananalig sa iyo ay hindi mo ito pababayaan. Amang banal, sa araw na ito, aming aangkinin na ang bawat kahilingan ng aking mga kapatid na ito ay muli mo itong tutugunin. Salamat sa iyo, dakilang Ama, at pagpalain mo po lagi, dakilang Diyos, ang mabuting balita na aming pinakikinggan. Hayaan mo, Ama, na ang iyong abang lingkod na ito, ang iyong abang alipin, ay gamitin mo lagi upang ang iyong mga salita ay maihatid ito ng ayon sa iyong kalooban. At inaangkin na po namin, Ama, na ang gawain na ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya nagpapasalamat po kami, at sa iyo namin, dakilang Diyos, ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Daming lakas at pag-asa, naririto sa pila, maghanap ng tulungan Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Sige po, palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At basahin ulit natin, mga kapatid, ang ating gospel sa araw na ito. Sa John chapter 19, verse 31 hanggang 37, ito po, mga kapatid, ang sinasabi, noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa cross ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga,
dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti na mga ipinako sa cross at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo tungkol upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan nagsasabi, pagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Pagpalain po ng ating buhay na Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, yung palakpak na pinagpapala ng Panginoon. Dahil naniniwala po ako na kayong lahat ay lagi niyang pinagpapala. Amen. Amen ba? Wala pong nagmamahal kay Lord na hindi niya pinagpapala. Amen. At yan po ang aking patuloy na dalangin sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Okay, makakapo tayo at tayo ay makinig po ng mabuting. So, ngayong araw na ito, ang ating pong paginilayan, kasi kanina, binahagi po ng ating butihing pari, ang ating spiritual director sa gawain ng El Shaddai, si Father Jay. So, siya po ang ating spiritual director sa ministry ng El Shaddai. Kaya kung kayo po ay mayroong mga suliranin, problema, lapit kayo kay Father Jay. Kung kayo ay mangungutang, huwag kayong lalapit sa kanya. So, siya po ay kaagapay natin sa ating pangailangan spiritual. At siyempre si Brother Rod, kaagapay nyo rin sa mga pangailangan nyo spiritual. Pero sa pangailangan nyo pinansyal, sa amo nyo kayo lumapit. At siyempre, kay El Shaddai tayo lumapit pag mayroon tayong pangailangan pinansyal kasi alam natin na si Jesus ay hindi nagpapabaya sa atin. Amen ba? Alam naman natin na marami tayong tungkulin sa buhay. Alam niyo po, ang isang nakakatuwa kapag nagagampanan mo ang tungkulin mo. Amen ba? Kasi unang-una, may tungkulin tayo sa Diyos. Pangalawa, may tungkulin tayo sa ministry. At may tungkulin tayo sa ating kapwa. At higit sa lahat, may tungkulin tayo sa ating pamilya. Tama ba? Kaya kanina, biglang dumating sa akin yung pasasalamat kay Lord. No, ako ay mag-remit nag-remit ako para sa pangailangan ng aking family. Alam niyo po, sabi ko, tinas kong kamay ko kay Lord. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Tapos na uli ang aking tungkulin sa aking pamilya. Para nakakatuwa, yung naibigay mo na uli ang tungkulin mo, yung obligasyon mo sa pamilya mo, para nakakatuwa, ang gaan sa kalooban. Kasi, nagampanan mo na uli ang tungkulin mo. Sabi ko, Lord, next week uli. Parang gano'n lang naman ang buhay. Kasi ang buhay natin, yun ang routine ng buhay natin eh. Magkatrabaho ka, tapos pagkatapos mo magtrabaho, pag sweldo mo, papadala ka ng tulong sa pamilya mo, kung mayroon kang mga tinutulungan, lalo kung mayroon kang mga anak. So, after noon, trabaho ka na naman, pag sweldo mo, padala ka uli. So, pagkapadala mo, trabaho ka uli. Pagkatapos, pag sweldo mo, padala ka na naman. O, di ba, yun lang naman ang routine ng buhay, di ba? Kailang, siyempre, sabi ko kanina kay Lord, pagkatapos ko mag-send ng blessing sa aking family, sabi ko, Lord, maraming salamat po sa iyo, nagampanan ko na naman ang aking obligasyon, ang aking tungkulin sa aking family. So, nakakatuwa kasi nakikita natin yung protection ng Lord, yung blessing ni Lord, na ibig sabihin, hindi kanya pinababayaan. Andun ang tulong niya sa atin. Kaya, hindi lang po family ang ating obligasyon, ang ating responsibilidad. Sabi nga po sa inyo kanina,
mayroon tayong responsibilidad sa Diyos. Mayroon tayong tungkulin sa ating kapwa. Mayroon tayong tungkulin sa ministry, sa gawain. Mayroon tayong tungkulin sa ating pamilya. Pero ang nakakatuwa, lahat ng tungkulin natin, kung napapansin niyo po, lahat ng iyan ay nagagampanan natin. Tama ba? Bakit? Yung andito ka sa gawain, na sumasamba ka sa Diyos, nasa church ka, so nagagampanan mo yung tungkulin mo kay Lord, na magbigay ng parangal sa Kanya, magbigay ng pagsamba sa Kanya. So nakakatuwa kasi lahat ng sumasamba kay Lord, lahat na nagbibigay ng papuri kay Lord, ay hindi po pinababayaan ni Lord. Ano ang balik sa atin ng Panginoon? Kalakasan, magandang kalusugan, pagpapala sa ating pinansyal. So, proteksyon ng Panginoon, kaligtasan. So, yun ang balik ni Lord sa atin, di ba? Kaya pag patuloy kang lumalapit at sumasamba sa Diyos, lagi kanyang binibigyan ng magandang kalusugan. O, sino sa inyo mayroong magandang kalusugan? Tas ang kamay. O, yung pagtasan ng kamay, magandang kalusugan na yan. Kasi mayroong mga tao na hindi maitaas ang kamay kasi paralyzed. O, di ba? Pero ikaw, naitataas mo yung kamay mo ng diretsyo. O, itaas ang kamay ng diretsyo. O, sabihin mo, Lord, salamat po. Salamat, Lord. Diretso pa ang kamay ko. O, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya alam niyo po, yung naigagalaw mo ng normal ang iyong katawan, naigagalaw mo ng normal ang iyong kamay, biyaya ng Diyos yan. Bakit nagagawa natin yan? Kasi hindi natin kinakalimutan ang ating obligasyon kay Yahweh El Shaddai. Ang siya'y ating sambahin at laging purihin, kaya naman tayo ay kanyang pinagpapala sa ating physical na pangatawan. Amen ba? Kaya lahat ng yan ay salamat kay Lord. Sabihin niyo po, salamat kay Lord sa biyayang ito. Ba't kayo malungkot? Huwag kayo malulungkot kasi biyaya ng Diyos ang lahat ng bagay. So, ang aking ibabahagi sa inyo is about the crucified Christ. Kasi kanina, binahagi po ng ating mahal na pare yung solemnity of Sacred Heart of Jesus. So, binahagi ng ating mahal na pare kanina. So, nakakatuwa naman kasi ibig sabihin, si Father ay talaga nagtuturo sa atin talaga, lalo sa mga parishioner, na talagang tungkol sa Diyos. Amen ba? Kaya pinagpipray ko lagi si Father na patuloy siyang gamitin ng Panginoon. Kasi tingnan nyo naman, kapag ang pare ay talagang nagtuturo talaga ng tungkol sa Diyos, yung mga parishioner pinagpapala ni Yahweh. Amen ba? Yung hindi nalilihis yung mga tinuturuan, ibig sabihin, na idadirect yung mga tinuturuan patungkol kay Yahweh El Shaddai. Kaya pagpapalain ng Diyos si Father J. O, palakpakan natin si Lord. O ngayon, balikan po natin kasi ito yung is about the crucified Christ. So noong araw ng paghahanda at araw ng mga Hudyo na manatili sa cross ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti na mga ipinako sa cross at alisin ang mga bangkay. Ito yung time na, kasi that time, yung paghahanda, yung araw ng pamamahinga ay ayaw ni Pilato o ayaw ng mga Hudyo na yung mga ipinako sa cross, yung mga bangkay ay manatili doon. Siyempre nga naman, mayroong tinatawag na celebration. So, siyempre nakakahiya naman kung mayroong makikita na nakapako na patay. Kaya ang sabi doon, alisin yun doon, baliin ang mga paa. So, kaya nga, sabi dito, pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Kasi noon, ang cross, yan yung silya elektrika sa Pilipinas, na pag nagkasala ang tao noon, di ba, sa atin, noon panahon nung unang Marcos, si Ferdinand Marcos Sr., di ba, sa term niya, yung mayroong tinatawag na silya elektrika. So, pagka talagang nagkasala ang tao noon at napatunayan ang kanyang pagkakasala, ay magsisilya elektrika ang taong ito na nagkasala. At mayroon na pong nasilya elektrika noong panahon na yon. At noong panahon ni Echegaray, hindi ko alam kung sino presidente noong panahon ni Echegaray.
na, di ba, yung rape ata yung kanyang anak ng paulit-ulit. So nahatulan siya ng silya elektrika, pero hindi naman yung silya elektrika talaga, kundi ano naman yun, yung injection. Yun naman ang parusa noon na i-injectionan ka lang, tapos maghihintay ka na lang ng ilang minuto, patay ka na ngayon. So yun naman ang parusa nung panahon na, nung time ni Echegaray. Hindi ko alam kung sino ang presidente nung time na yon. Si Ramos. Okay. At least alam niyo ano. So ngayon, walang silya elektrika ngayon. Kasi pinaglalaban nila yung karapatan ng tao. Yung human rights. Yan, pinaglalaban nila yon na ang tao ay mayroong karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sana nga tamang lang naman kasi minsan kasi mayroong bias sa laws, sa mga rules, sa mga kasi katulad halimbawa, pag ni-rape yung anak mo at namatay, tapos yung rape, gagamitin yung human rights, so karapatan niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero yung namatay, walang karapatan ipagtanggol ang sarili. Parang may bias, Para hindi rin tama. Kaya mayroong lumalaban noon na paano pag ang aming anak ang na-rape at pinatay. Tapos yung nang-rape at napatay, pagtatanggol pa natin. Parang gano'n lang naman ang usapin. So wag tayo doon kasi hindi yun ang gospel natin. So ngayon, dumating yung punto, sabi dito, ang mga tao ay tumitingin sa cross. Dito muna tayo pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. So ibig sabihin, natupad yung hula kay Jesus na walang mababaling buto sa kanya kahit isa. Yun ay hula sa lumang tipan kay Jesus. Kaya sabi dito, yung pagkapako kay Christ sa cross, sabi ito, ang mga tao ay tumitingin sa cross sa iba't ibang dahilan. Para sa marami, ito ay isang relihosong simbolo na pagpapaalaala o nagpapaalaala sa atin sa sakripisyong ginawa ni Jesus. So, ibig sabihin, yung pagkapako ni Kristo sa cross, ito yung nagpapaalaala sa atin, sa ating pananampalataya, na ito yung sakripisyo ni Jesus na ginawa sa mundo. Ibig sabihin, yung kanyang pagkapako sa cross ay hindi po ordinaryong pagkapako. Kaya nga, minsan, pag nakikita natin itong crucifix na ito, crucifix ang tawag yan, malaking crucifix. Kaya pag malaking crucifix, ang tawag yan, crucifix. Yan, kasi malaki daw. Pag maliit, crucifix. Yan. Di ba, pag nakikita natin yan, minsan, pagka hindi mo tiningnan ang kasaysayan, baliwala sa'yo yan. Wala lang yan. Parang ganyan lang. Pero pag alam mo ang kasaysayan, tuwing makikita mo yan, napakahalaga sa iyo ito. Bakit? Kasi dahil sa kanyang pagkapako sa cross, ito'y nagpapaalaala sa atin na yan ay ginawa ng Panginoon, hinayaan niyang siyang magsakripisyo para sa lahat ng tao. So anong unang pinapakita ng kanyang sakripisyo sa cross? Ang una niyang pinapakita, mahal tayo ng Diyos. Amen ba? O naniniwala ba kayong mahal tayo ng Diyos? Amen. Sino naniniwalang mahal siya ng Diyos? Yun naman talagang unang pinapakita ng kanyang pagkapako sa krus Bakit? Kasi lahat ng tao ay nagkasala. So sa kasalanan ng tao sa lumang tipan, maging sa panahon ni Jesus, ang parusa ay ibibiting ka sa kahoy, ipapako ka sa cross kasi yon ang parusa noon. Pag ang tao ay nagkasala. So alam niyo po, kung sabi nga ng ibang mga ngaral, kung talagang i-implement yung batas noon, ang tao ang ipapako sa cross, hindi si Jesus. Pero ginawa ni Jesus na siyang mapako sa cross kasi ayaw ng Diyos na ang tao ay magdusa. So ano ang ibig sabihin noon? Ipinakita ng pagkapako ni Jesus sa cross na grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Tama po ba? Amen. Kasi tingnan nyo
Sa halip na tayong maparusahan, ang Panginoon ang tumanggap ng parusa. Tama po? Kaya marami pong ibig sabihin ng pagkapako ni Kristo sa cross. Pangalawa, gustong ipakita ng pagkapako ng Panginoon sa cross na lahat ng sumpa sa buhay ng tao, tinanggal ng Panginoon sa atin. Kaya walang taong nasa ilalim ng curse. Tingin sa katabi. O naniniwala ba kayong lahat ng tao ay pinalaya sa sumpa? Amen. Sino naniniwalang lahat ng tao ay pinalaya sa sumpa? Pero ang tanong ganito, bakit may mga taong nasa ilalim pa rin ng sumpa? Bakit? O tingin uli sa cross. Ano ang sagot? Ayaw kasing maniwala ng tao sa ginawa ni Kristo. Kaya ang sino mang nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, lumalaya sa lahat ng sumpa sa buhay. Amen. Bakit? Kasama niya sa cross na ipinako ang sumpa ng buhay natin. Kaya nga naibahagi ko kahapon ata yon o kaya mga nakaraan na mayroong tinatawag na generation curse. Ano yung generation curse? Oh, may sakit sa puso ang lolo. Ang anak may sakit sa puso. Yung apo naghihintay din ng sakit sa puso. Kasi medyo yung generation curse eh. O, nakukuha niyo po ba? Na hindi dapat yun ang mindset po natin. Hindi yun ang dapat na nasa isip natin. Kasi kapag ikaw ay nanalig sa ginawa ni Kristo sa cross, ibig sabihin, kung mayroon mang generation curse na dumadaloy sa pamilya mo, sa bloodline mo, ibig sabihin, ikaw na nanalig kay Christ, putol sa iyo ang lahat ng sumpa sa buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala nang sumpa sa buhay mo. Wala nang sumpa sa buhay mo. Ano ba yung mga generation curse na pinaniniwalaan ng tao? Mahirap ang lolo, mahirap ang tatay, o yung anak niya mahirap, o pati siya naghihintay ng kahirapan. Kasi anong sinasabi? Hindi, nasa dugo namin yan. Nasa lahi namin yan. Kawawa ka naman. Kasi hinihintay mo kahirapan. Gising ba kayo? Amen. Kaya wag kayo maniniwala doon sa bloodline na yon na generation curse. Kasi nga mayroon Jesus o mayroong Christ na napako sa cross para sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. At kung mahal ka ng Diyos, hindi ka mananatili sa sumpa ng buhay. Ano lang kailangan gawin ng tao? Manalig, sumampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa para tayo ay mapalaya sa sumpa ng buhay. Tama ba? Kaya kung, mabawa, ang lulo mo, namatay ang asawa niya. Tapos ang anak, namatay din ang asawa. Ikaw, apo ka ngayon. Huwag ka maghihintay na mamamatay din ang asawa mo. Kasi, sasabihin natin, kasi Brad, nasa dugo namin yan eh. So, kaya nga dumating si Kristo, napako sa cross para sabihin sa iyo, lahat ng ginagawa ng demonyo sa ating buhay, sa ating pamilya, ay kanyang pinuputol. Kaya wala nang kahirapan na dapat hinihintay. Wala na dapat sakit sa puso na hinihintay. Wala na dapat na diabetes na hinihintay. Kasi sasabihin natin, kasi, Brad, diabetic yung lolo ko eh. Yung tatay ko, diabetic din eh. Lahat sila namatay sa diabetes, Brad. Kaya ako, naniniwala din ako, mamamatay ako sa diabetes, Brad. Ay, kawawa ka naman. Tama ba? Kaya wag mong sasabihin na mayroong nananalaytay na sumpa sa buhay mo. Wag mong tatanggapin yun. Kasi tingnan nyo ha, ang propesiya kay Jesus, walang mababaling buto kat isa sa Kanya. So yung propesiyang yon ay naganap kay Jesus. Kaya yung pangako naman, yung blessing naman ng pagkapako sa Kanya sa cross, paniwalaan mo din. O sabihin sa katabi mo, maniwala ka sa biyaya ng pagkapako kay Kristo sa cross. Ang amen nyo, parang may echo, amen. Amen.
Oh, everybody say amen. Amen! Naniniwala ba kayo sa mabuting balita? Amen. O kaya wag niyong paniniwalaan yung generation curse, ha? Kaya nga sa Sunday group nga naibahagi ko ngayon, hindi ko alam kung Sunday group yun na yung bang nakasanayan ng tao na pag yung tao matulungin sa iyo, tapos sasabihin sa iyo ng natulungan mo, ay naku sister, hulog ka ng langit sa akin. Huwag kayo maniniwalang hulog kayo ng langit kasi isa lang ang inihulog galing sa langit. Si Lucifer yun. At huwag mong tatanggapin na kasama ka ni Lucifer na inihulog. Anong tamang salita? Pag ikaw ay matulungin at gumagawa ng mabuti sa kapwa, ang tamang salita, salamat sa Diyos, sister. Blessing ka ng Diyos sa akin. Biyaya ka ng Diyos sa akin. Hindi yung hulog ka ng langit sa akin. Kawawa ka naman. Isa lang nahulog, nasama ka pa. Gising ba kayo? O kaya dito, sabi po natin dito, ano ang itinuturo sa atin ng pagkapako kay Kristo sa cross? Ano ba itinuturo sa atin? Kasi sabi natin kanina, yung pagkapako ni Kristo sa cross, may mga blessing yon. Una, pinuputol niyang sumpa sa buhay natin. Kaya wag ka magpapaniwala sa sabi-sabi ng matatanda. Lalo yung sinasabi ng matatanda, pag sinukat mong damit pangkasal, hindi ka matutuloy pagharap sa altar. Marami namang hindi nagsukat ng damit pangkasal, hanggang ngayon, hindi pa kinakasal. Amen ba? Paano kung hindi sa'yo kasi yung damit pangkasal, hindi mo sa isusukat ito. Tapos ngayon, nung ikakasal ka na, nung sinuot mo na, hindi na maisara kasi malaki ka pala. So lalo kang hindi natuloy humarap sa altar kasi hindi madali magpatahi. O, kaya huwag kayong magpapaniwala sa sabi-sabi ng matatanda. Tama po ba? Kasi susukatan ka naman talaga Pag ikakasal ka, pag nagpatahi ka, susukatan ka. Pero ang daming pamahiin na matatanda, Paniwalaan nyo lagi ang salita ng Diyos. So dito, sabi dito, ano ang itinuturo sa atin ng pagkapako kay Kristo sa cross? So number 1, sabi dito, the crucifixion of Christ to the cross teaches us that sin will separate us from God. So nang ibig sabihin noon, ang pagkapako kay Kristo sa cross ay nagtuturo sa atin na ang kasalanan ang maghihiwalay sa atin sa Diyos. Nang ibig sabihin, itinuturo nito ng pagkapako sa cross, dahil sa kanyang pagkapako sa cross, ihiwalay ka sa kasalanan. Ilalayo ka sa kasalanan. Kaya nga pag naniniwala ka sa kanyang pagkapako sa cross, hindi ka nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Hinihiwalay ka sa kasalanan dahil sa kanyang pagkapako sa cross. Tuwing titingnan mo yan, hindi ko alam kung may conviction tayo, na tuwing titingnan mo ang pagkapako ni Kristo sa cross, tapos ikaw ay mayroong ibang mayroong kang ginagawang masama, mayroong kang ginagawang hindi mabuti, alam, magpapatuloy ka, hindi tayo nahihiya. Sabi, pinako si Kristo sa cross, kawawa naman siya, ako, saya-saya ko. Parang di ba nakakahiya, Ibig sabihin, dapat nako-convict tayo. Na ibig sabihin, yung pagkapako niya sa cross, ito yung maghihiwalay sa iyo sa kasalanan. Nang ibig sabihin doon, ilalayo ka sa kasalanan dahil sa kanyang ginawa sa cross. Tama po ba? Kaya nga yung mga taong naniniwala kay Christ, nalalayo siya, nahihiwalay siya sa kasalanan. Lumalakad siya na may kabanalan. Bakit? Kinoconvict siya ng pagkapako kay Kristo sa cross na kundi dahil sa Panginoong Yesus, tayo ang naparusahan, tayo ang napako. Pero dahil siya ang napako, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, magbago ka. Amen ba? Kasi minsan ang tao, hanggat walang nangyayari sa sarili, walang nangyayari sa buhay, hindi nagbabago. Kasi ang iniisip, bakit naman nagkakasala ako pero okay pa rin ako? Paano kung dumating yung time na singiling ka na ng Diyos? Amen ba? Para lang patunayan sa iyo na hindi nagbibiro ang Diyos. Patunayan sa atin, hindi nagbibiro ang Diyos sa atin. Kasi mayroon tayong kasabihan,
na ang bunga ng kasalanan minsan ay hindi maganda. Tama po ba? Sabi nga ng Biblia, ang lahat ng karamdaman, ang lahat ng sakit, anong pinagbubuhatan nito? Anong pinanggagalingan nito? Sabi ng Biblia, lahat ng pinanggagalingan niyan ay kasalanan. Yung sakit natin sa physical, anong pinanggagalingan niyan? Kasalanan. Bakit? Kasalanan ang kumain ng sobra. Pero kain ka ng kain ng sobra. Tapos kasalanan ang kumain ng matatamis. Kain ka ng kain ng matatamis. Nung nagka-diabetes ka, ang Diyos amang sinisi mo, Lord, nag-i-irsiday naman ako, bakit ako nagkasakit? Sabi naman ni Lord, sige, kain pa more. Amen ba? Yung walang pakundangan. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos sa bawat nangyayari at nagaganap sa buhay natin kasi pinapaalaala sa atin ng cross ni Jesus, ang kanyang pagkapako sa cross, nang ibig sabihin, tumigil tayo sa paggawa ng kasalanan at paggawa ng mali kasi ang kanyang pagkapako sa cross, tuwing tayo titingin sa kanya, hinihiwalay kanyan sa pagkakasala. Nilalayo kanyan sa kasalanan. Kaya ibig sabihin noon, ang cross ni Jesus, ang siyang nag-uudyok sa atin para tayo ay lumakad ng may kabanalan sa harap ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. So sabi dito, sa Isaiah chapter 59 verse 1 hanggang 2, sabi ng Bible, tingnan ninyo si Yahweh, ay may kakayahan upang iligtas ka, siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan, kaya naging dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo sa Kanya, hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, anong ibig sabihin doon? Ang kasalanan ng tao, minsan, dahilan yan para hindi tayo marinig ng Diyos. Kaya mayroon tayong mga dalangin na hindi marinig ng Panginoon. Hindi makarating sa Kanya. Bakit? Kasi ang hadlang yung kasalanan ng tao. Kaya nga sabi natin kanina, yung pagkapako ni Kristo sa cross ay pagpapaalaala sa atin, pagpapakita sa atin na tayo ay dapat tumigil sa pagkakasala. Amen ba? Bakit tayo dapat tumigil sa pagkakasala? Para pag ikaw ay dumalangin sa Panginoon, ay makakarating sa Diyos ang iyong mga dalangin. Naniniwala ba kayo na ang panalangin ay powerful? Amen. Sino naniniwala ang prayer ay powerful? Naniniwala kayo doon? Amen. Alam niyo po si Brother Rod, bunga ng panalangin ng aking ina. Kasi kung sa old life ni Brother Rod, ay hindi ako karapat-dapat mag-preach. Alam mo kung bakit? Kasi sa aming mga kapatid, akong pinakamaloko. Mas mabait kaya sa akin yung mga sinundan ko. Yung mga sumunod sa akin, mas mabait sa akin. Ako hindi ako karapat-dapat. Kaya nga sabi ko, bakit akong tinawag ng Lord? Kasi kung sa kalukuhan ng sa lumang buhay, wala akong karapatan humawak ng Biblia. Kaya lang, doon ko napagtanto na hindi ka rin pala pwede mag-preach na wala kang karanasan at pinanggalingan sa buhay. Kasi ano naman ang ipapatotoo mo? Tama ba? Kaya yung mama ko, siya yung nagdadasal lagi sa akin. Pinagpipray niya ako lagi kay Lord. At yung kanyang panalangin, dininig ng Diyos. Kaya nung isang araw na ako ay nagmi-mission na, dala ko na ay Biblia para mag-preach, tuwang-tuwa yung mama ko sa akin. Kaya sabi ng aking ina, anak, salamat sa Diyos, dalawa na tayong mananalangin at mananalangin sa Diyos. So, napakasaya pa lang ng isang ina na kapag ang isang anak na maloko ay biglang nagbago. Kaya kung gusto nyo magbago ang iyong mga anak, sabihin nyo sa kanila, maging maloko ka muna. Hindi po ganun yun.
Mayroon lang mga pagkakataon, case-to-case basis po yan. May mga pagkakataon lang talaga na dumarating sa buhay ng tao. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Walang panalangin ang isang ina na hindi diringgin ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya kayong mga ina na naririto ngayon, mga nanay na naririto ngayon, huwag kayong mag-alala sa inyong mga anak. Malayo man ang inyong mga anak sa inyo, ang panalangin mo ay umaabot sa iyong anak. Amen ba? Kasi yun lang naman ang inyong magagawa, prayer. Kung mag-iisip pa na mag-iisip, baka mamaya mauwi ka sa anxiety. Lalong walang mangyari sa iyo. Kasi malayo ka, ano magagawa mo? Napakalayo mo sa anak mo. So, tanging prayer mo, ang panalangin mo, ang sandata mo para maabot ng Diyos ang iyong anak. Sabi nga ng isang libro, you can touch the throne of God through prayer. Maaabot mo ang trono ng Diyos. Mahahawakan mo ang trono ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. At sa pamagitan ng panalangin, kayang-kayang abutin ng Diyos ang sino mang taong idinudulog natin kay Yahweh El Shaddai. Glory to God. So sabi ng Bible, aklat ng Roma, chapter 5, verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, nung tayo makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Bakit? Kasi, sabi nga natin kanina, kung babalikan natin, inialay ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoon, ang kanyang buhay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Nung time na yon, ang buong tao, ang lahat ng tao ay makasalanan pa. Palakpakan muna natin si Lord. So ano nangyari nung mamatay ang Panginoon sa cross at ang tao ay makasalanan pa? Pinalaya ng Panginoon, ng Diyos ang tao sa kasalanan. Nung ang tao ay makasalanan pa, ang hirap ng kalagayan ng tao. Pero nung ang tao ay makalaya sa kasalanan, dumating ang pagpapala sa buhay ng tao. Yun ang pinakamaganda nun. Parang tayo, kung babalikan natin ang old life natin, nung tayo ay hindi pa naniniwala kay Kristo, oo, naniniwala tayo, mayroong Diyos, nagsisimba tayo, pero wala pa yung total acceptance kay Lord. Iba yung tumanggap taga kay Christ, yung naniwala taga kay Christ, iba yun. Nung tayo ay magkaroon ng totally acceptance sa Diyos, di ba? Nakita natin yung kaibahan ng buhay. Noon, laging kulang. Noon, laging problemado. Noon, hindi mo alam ang gagawin mo. Noon, walang direksyon ang buhay natin. Pero nung magkaroon tayo ng totally acceptance kay Jesus, biglang nagbago ang takbo at direksyon ng buhay natin. Amen ba? Yun ang buhay ni Brother Rod noon eh. Walang direksyon. Hindi alam kung saan patutungo. Ni kahit pangarap noon, wala ako eh. Kasi, paano ako mangangarap? Wala naman direksyon ng buhay ko. Pero nung time na nagkaroon ako ng totally acceptance kay Jesus, doon ko nakita mahalaga ang buhay. Doon ko lang na-appreciate yung buhay. Mahalaga ang buhay. Noon, kung away-away, wala akong pakialam. Kung patay-patay, wala akong pakialam nung araw. Pero ngayon, pag mayroong umaaway kay Brother Rod, hindi ko na pinapansin bakit mahalaga sa akin ang buhay eh. Pag mayroong trouble sa kalsada, ako nang umiiwas. Noon, hindi mo mapaiwas nung araw. Bakit? Matapang ka, matapang din ako. Pero ngayon, iba na. Kayo lang ang matapang, ako duwag na ako. Bakit? Mayroon ng direksyon ng buhay mo eh. Amen ba? Kaya yung pag-iwas sa away at pag-iwas sa gulo, hindi po ibig sabihin na duwag ka. Yan ay pagpapatunay na mayroon kang pangarap sa buhay. Eh bakit? Makikisangkot ka sa gulo, pag nadamay ka, dalawa kayo.
Paano yung pangarap mo? Kaya para walang problema, ikaw ang umiwas. Kasabi mo sa katabi mo, pag may nang aaway sa'yo, umiwas ka na lang. Umiwas ka na lang. Tama po ba? Pag chinismis ka, huwag kang gaganti. Hayaan mo sila. Huwag mong patulan. Kasi may pangarap ka eh. May direksyon na ang buhay mo. Bakit mo papatulan yung sisira ng pangarap mo sa buhay? Ang tanong, may pangarap ba kayo sa buhay? Amen. Okay, sabi mo sa katabi mo, ikaw Ikaw, may pangarap sa buhay, sa buhay, huwag kang wag kang matapang. Amen ba? Bakit? Kasi yung mga matatapang kasi ayaw malagpasan. Mayroong ibang word doon eh. Maungusan. Ayaw malagpasan. Ayaw masapawan. Gusto niya siya rin ang bida. O pagka siya ang bida, ikaw rin ayaw maungusan ka. Gusto mo bida ka rin. Kaya nag-uunahan kayong dalawa. Oh. Pero yung taong may pangarap, hindi nakikipag-unahan yan kasi mayroong Diyos na tumutulong sa kanyang buhay. Amen. Tama ba? Tama. Kasi si Brother Rodon ganun, may away, sige, sama-sama tayo sa away. Bakit wala? Wala nga pangarap eh. Pero nung nagkaroon na ng Kristo sa buhay, wala na, hindi na interesado sa away. Awayin nyo lang ng awayin, pero si Brother hindi makikipag-away. Bakit? Ano mapapala mo sa away? Wala namang mawawala sa iyo kung ikaw ay hindi makikipag-away. Sabi sa iyo, naku, duwag si Brother Rod. Okay lang, duwag. Basta mayroong mararating sa buhay. Amen ba? Ay, mga atapang nga tao. Ayaw atakbo. Kaya bagsak sementeryo. Gising ko ba kayo? Kaya kayong mga may pangarap sa buhay, alam niyo po, kaya nabuo ang pangarap natin sa buhay kasi tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Kaya kayong mga tumanggap kay Kristo at naniwala sa ginawa ni Kristo sa cross, wag na kayo magkikipag-away. Sige lang. Kung mayroong kikipag-unahan sa iyo, hayaan mo lang. Gayahin mo yung pagong. Hinay, hanggang sa makarating sa finish line. Yung rabbit naman, ang bilis ang takbo. Pero pagdating sa gitna, natulog naman. Alam niyo bang kwento niyan kay rabbit at kay pagong? Na hinamon ng rabbit yung pagong. Kung talagang mabilis ka at talagang magaling ka, mag-contest tayo, takbuhan. Ang unang makarating doon sa finish line, siya ang panalo. Itong si Pagong, hindi naman umaatras, talagang, sige. Itong si Rabbit, tuwang-tuwa, kasabi niya, wala, talo ka na, ang bagal mong tumakbo, ang bagal mong maglakad. O kaya nagsimula silang maglakad. Si Pagong, dahan-dahan. Si Rabbit naman, kubaripas ang takbo. So naiwanan niya ngayon si Pagong. Pagdating sa gitna, tinanaw niya si Pagong, wala pa. Kaya ginawa ni Rabbit, natulog muna. O, tapos pagising ni Rabbit, pagtingin niya, wala pa rin si Pagong. Tulog siya uli. Nung makatulog siya, napahimbing ng tulog. Dumaan si Pagong. Tulog na tulog si Rabbit. Nakalagpas si Pagong. Pagising ni Rabbit ngayon, tinanaw uli ang Pagong. Wala pa rin. Kaya ang ginawa ni Rabbit, tulog na naman. Kasi wala pa si Pagong. Hindi niya alam, nalagpasan na pala si ni Pagong. Ngayon, nung magising si Rabbit, tinignan si Pagong, wala pa rin. Kaya ang ginawa ni Rabbit, nagdahan-dahan na rin papunta sa finish line. Pagdating sa finish line, nagulat si Rabbit, ando na si Pagong naghihintay sa kanya sa finish line. Andyan ba kayo? Kaya sige lang, huwag kang makipag-unahan. Mayroong Diyos na tutulong sa atin. Nawa sa araw na ito, pinagpala tayo ni Yahweh El Shaddai. Napagpapala ba kayo ng Word of God? Amen. Sino napagpapala? Kaya tayo at tayo dumulog sa Panginoon. At sa pagdulog natin, hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan.
ang Diyos ay hindi bingi, sabi ng Bible, para hindi marinig ang ating mga dalangin. Subalit, minsan ang ating mga pagkakasala ang dahilan kaya hindi niya tayo marinig. Kaya sa oras na ito, ang Diyos ay nakikinig po sa atin. Kung mayroon man tayong mga pagkakamali, humingi tayo ng tawad sa Kanya, and then, hingiin mo sa Panginoon ang mga bagay na gusto po natin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang 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 pag-ibig mo. O Banal naming Diyos, dalangin ko, Ama, na ang sino mang may karamdamang naririto ngayon ay daluyan mo ng iyong kapangyarihan. Pagalingin sila, dakilang Diyos, mula ulo hanggang talampakan. At nananalig kami na maging ang aming mga mahal sa buhay na may sakit at may karamdaman ay iyo rin pong pinagagaling sa pangalan ni Kristo Jesus. At dalangin ko, Ama, na sa araw na ito, lahat na may problemang naririto sa gawain na ito, at maging ang mga nanonood, nakikinig, ay sila ay palayain din sa mga problema sa buhay. Kami po ay umaasa na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang problema at walang karamdaman na hindi mo kayang bigyan ng kalutasan. Kaya aming aangkinin sa araw na ito na ang bawat isa ay pinagpapala mo na. Banal na Diyos, bigyan mo lagi ng kalakasan ng bawat isa.
Patuloy kong dalangin ang pagkilos at paggalaw mo sa buhay ng aking makapatid na ito. Samahan mo lagi sila sa buhay nila sa bansang ito. Pagpalain mo lagi sila sa kanilang mga trabaho. Pagpalain mo ang kanilang mga amo, Panginoon. At hayaan mo, Ama, na daluyan mo lagi ng iyong biyaya ang bawat isa na lagi nagtitiwala sa iyong pangalan, O God. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay. Bigyan lagi sila ng kalakasan at katatagan at patuloy na ibigay ang tagumpay sa kanila. At inaangkin po namin na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Banal na Diyos, pagpalain niyo po lagi ang hawak ng mga kamay na ito. Daluyan ito ng iyong kapangyarihan at ang banal mong Espiritu upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na namin na kaming lahat sa araw na ito ay answered prayer na. Amen. Lord, salamat. Pagpalain mo lagi ang iyong mga manggagawa sa lugar na ito. Samahan mo lagi sila. Ang mga choir, ang mga instrumentalist, Panginoon, lagi mo silang samahan at pagpalain. Bigyan lagi sila, Ama, ng tagumpay sa buhay. Amen. Lord, salamat at aming inaangkin lahat kami sa araw na ito ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Amen. Kaya Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Be the grateful Lord, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, be the grateful Lord, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Manatili po tayong nakatayo, dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yon makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon moong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin, biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood yon mamamasdan. Yaong masasamay nakikita mong pinarurusahan.
Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpientek leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinuman taong ako'y kikiklaglim. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hila-hila isasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupay nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang kinig mo na, Sir, prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas kang iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinig mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Pinagpala ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bansa, isa lang ang lalapitan, at siya'y ang ngalan niya. Huwag kang mag-alilangan, siya'y ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kinig mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Pinagpala ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinig mo na. Chuck you. See you next Friday. See you tomorrow. God bless us always.